Sa mas minaigting at pinalawak na paghahanap sa mga nawawalang sabungero o sa mga bangkay o buto ng mga ito, ay tila nabibigyan pa ng hindi magandang espekulasyon ang bawat nakikita o nare-recover ng mga buto sa Taal Lake. Dahil ang bawat sako nga mga idol na nakikita o nare-recover ng Coast Guard ay pinagdududahan nga mga idol ng ilan nating mga kababayan, na kung saan nga mga idol ang ilan ay sinasabi na ang mga nare-recover ng mga buto di umano nga mga idol ay pawang mga tanim ebidensya lamang di umano mga idol at hindi totoong buto ng mga nawawalang sabungero. At ang ayon pa nga mga idol sa ilan ay kinuha lamang di umano sa sementeryo ang mga buto, at kung sino-sino nga mga idol ang nagpapakalat ng mga ganitong klaseng balita ay walang iba nga mga idol kundi ang mga Duterte. At ang numero uno nga mga idol dito ay walang iba kundi si Maharlika, na kilala naman natin nga mga idol na numero unong kritiko ng Administrasyong Marcos. At ito nga mga idol ang mga sinasabing mga negatibo ni Maharlika patungkol sa mga nare-recover na mga buto na mga nawawalang sabungero, na di umano nga mga idol ayon kay Maharlika ang mga ito nga ay tanim ebidensya at tanim buto daw. Ito ay ayon mismo kay bungangirang Maharlika. Narito mga idol at inyong panoorin at pakinggan kung anong klaseng pag-iisip mayroon itong si Maharlika, na kung saan nga mga idol ay hindi muna nag-research at nanood ng balita bago mag-react sa mga pangyayari sa pag-recover sa mga nawawalang sabungero. Okay, yan yung balita. Tignan natin So, yan daw yung sako na nakuha doon sa Taal Lake. Kita mo, buong buo yung sako, hindi napupunit. Ano to? Tanim, buto. Dabi nga ni Channel 167. Di ba? Ang hilig talaga tanim kaso, tanim buto. Tingnan nyo, in-notice nyo yan Yan yung mga divers, no? Yung mga Philippine Coast Guard divers. Okay? So, buong buo, yung sako, kinakapa-kapa. Okay? Tignan nyo Wala pang mga gloves siya mga yan. So, bagsak agad sa forensic expert like Maharlika. Okay? Buong bugo yung sako. Supposedly, magiging brittle na yan. Kung 4 years po yan, yung mga sako-sako nila, mga chuba-chucho, I believe itong sako na ito, bagong-bago, di ba? O, yan. Saan ba galing tong sako na yan? Okay? Tignan natin yan. Yung mga sako-sako na yan. Sako-sako. O, ayan. Puting-puti pa yung sako, no? Ito ang mahirap unawain nga mga idol para sa mga DDS, na kung saan nga mga idol bawat galaw ng ating gobyerno at kahit pa ito ay kakabuti nga mga idol ay hindi nila ito nakikita. Dahil para sa kanila nga mga idol ang lahat ng ginagawa ng gobyerno ay hindi maganda para sa kanila, at lalo tingit nga mga idol kapag nakakagawa ng mabuti ang gobyerno ay lalo silang gumagawa ng mga fake news, dahil ayaw na ayaw nila mga idol na ang gobyerno ay gumaganda ang imahe, at ang pawang gusto lamang nila nga mga idol ay yurakan ang pangalan at pagkatao ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Samantala ang mga banat na ito nga mga idol ni Maharlika at ng kampo ng mga DDS na mga sumusuporta kay Atong Ang ay pinalagan ng mga Coast Guard nga mga idol, na kung saan nga mga idol ay sinasabi ng mga Coast Guard ay hindi sila mag-aaksaya ng panahon at oras upang gumawa ng hindi maganda at upang hindi pagtuunan ng pansin ang totoong pagsusuyod at paghahanap sa mga buto ng mga nawawalang sabungero. Ayon pa nga mga idol sa Coast Guard ay ipinaliwanag niya kung paano kinukuha ang mga buto sa ilalim ng Taal Lake, na kung saan nga mga idol ay dapat ay punit-punit na ito, subalit ang ginagawa nila ay pinapatungan nila ng panibagong net o sako upang hindi maghiwa-hiwalay ang mga buto, dahil sira na di umano nga mga idol ang mga sako na pinaglalagyan nito dahil sa tagal na panahon na naka-stack at nakababad sa naturang Taal. Narito ang paliwanag ng mga Coast Guard. Kaya naman makinig kayo mga DDS supporters, makinig kayo mga nagsasabi na hindi totoo ang ginagawa ng mga Coast Guard at ng gobyerno. Pakinggan ninyong mabuti at panoorin upang inyong lubos na maunawaan. Hindi kami mag-aaksaya ng panahon dito at nung risk, nakita nyo yung risk, no? Lalo na sa mga divers namin, kung ganun lang yung appreciation namin sa paghahanap. Sa depth ng 70 at yung 50 kanina, gutay-gutay na yung sack. The sack, no, containing whatever it is na nandun, kinuberan lang natin siya ng net, if you could just imagine. Para, again, pag inakyat mo,
hindi siya kakalat. Kasi tubig yan eh. At tungkol naman mga idol sa sinasabi ni Maharlika na bakit di umano nga mga idol puting-puti ang sako na pinaglalagyan ng mga buto, ay ito ang itaga mo sa iyong kukote. Panoorin mo ang paliwanag ng mga Coast Guard para lubos mong maunawaan kung bakit nila ibinabalot sa panibagong sako ang mga buto na nare-recover, at narito ang mga dahilan. Siyempre, yung sako na pinaglalabanan nung unang nakita, punong-puno na siya ng lumot. So, then burned the objects pa yun sa loob. So, in order for the investigating team to appreciate, makita yung laman, ipinatong siya sa mas malinis na sack na nandun din sa area. Kasi hindi mo siya mapipicturan, marirecord. Kami, yung aming puso at isip, talagang linalagay namin dyan. Every time we do the dive, nakalagay yung kalahati ng katawan ng mga divers namin sa peligro. So, hindi ito biro-biro at kailangan bigyan ng spekulasyon yung effort ng ginagawa. At ayon pa nga mga idol sa Coast Guard, dahil nga mga idol sa kalabuan ng tubig, ay kinakailangan pa nilang markahan o lagyan ng palatandaan ang bawat nakakapan nila mga idol ng mga sako na posible di umano nga mga idol na ito ay mga buto na mga nawawalang sa bungero. At ang nakikita ninyo mga idol na kulay pula na ito na medyo may kahabaan, ay ito ang kanilang palatandaan upang sa ganun nga mga idol ay madali nila itong mahanap at balikan kung sakasakali na handa na silang iahon ang naturang sako. Totoo nga mga idol na hindi biro ang ginagawa ng ating mga Coast Guard, na kung saan nga mga idol ay binubuhos nila ang kanilang buhay upang mahanap ang mga buto na sinasabi ni alias Tutoy na narito lamang sa Taal Lake. At ginagawa nila ito nga mga idol ng buong puso at hindi para gumawa ng mga eksena na hindi kanais-nais. At ang sinasabi ng iba nga mga idol na tanim ebidensya dumano ang ginagawa nila, ay hindi ito makatarungan para sa kanila dahil ginagawa nila ng buong tapang ang trabahong ito upang sa ganun ay mabigyan ng katarungan at justisya ang mga pamilya ng mga nawawalang sa bungero, at ang sa ganun nga mga idol ay managot din ang mga mastermind nga mga idol at utak sa paggawa ng mga karumal-dumal na krimen na ito, dahil hindi biro nga mga idol ang mahigit 100 bangkay na itinapon di umano ayon kay alias Tutoy dito sa Taal Lake. Sana mga idol ay suportahan na lamang natin ang ginagawa ng gobyerno at magpasalamat na lamang tayo mga idol dahil sa tagal-tagal ng panahon na nakatingga ang kasong ito, ay sa ngayon ay mabibigyan na rin ng tamang katarungan at justisya ang mga biktima. So paano mga idol, hanggang dito na lamang muli ang ating reaction video, at kung nagustuhan ninyo mga idol ang reaction video na ito, ay pahingi naman ako ng isang like, subscribe, at kung pwede ay pakapindot na rin ang ating notification bell button para updated pa kayo sa lahat ng ating mga reaction video na katulad nito. Maraming salamat mga idol.